Pinasakay ng babae ang isang matandang lalaki na nakasalubong niya sa kalsada. Pero ang hindi niya alam ay isang sorpresa pala ang naghihintay sa kanya na ni sa panaginip niya ay hindi niya akalaing mangyayari. Huminga ng malalim ang babaeng si Jessica at pagkatapos ay malakas siyang nagbuntong hininga habang lumalabas sa hospital. Unti-unti namang nagsasara ang gate ng hospital sa likod niya. At pagkatapos ay agad naramdaman ni Jessica ang malamig na simoy ng hangin na tila ba ay malapit ng umulan. Ang mga bituin at buwan noong gabing iyon ay bigla na lamang nawala at napalitan ito ng gray at mabibigat na mga ulap. Hindi nga nagtagal ay umulan ng malakas na tila ba hindi na ito hihinto. Agad niyang tinakpan ang ulo niya ng hood na suot-suot niya at naglakad papunta sa parking lot kung nasaan ang kanyang sasakyan. 1:30 AM na ng gabi at pagod na ang babaeng si Jessica. Bilang isang nurse ay dapat talaga 5:00 pa lang ng hapon ay tapos na ang shift niya. Pero narito siya ngayon sa hospital at papauwi pa lamang. Pinlano pa naman na ng babaeng si Jessica ang mga araw sa susunod na linggo. Ang pinakabata niya kasing anak na babae na nagngangalang si Kate ay malapit na ang kaarawan at ito ay magwawalong taong gulang na. Kaya naman ang gusto lamang ng nurse na si Jessica ay ang makauwi na ng bahay at makahiwa ng isang simpleng cake para sa kanyang mga anak. Agad niya nang pinaandar ang kanyang sasakyan at hindi niya hinayaan na madala ng sarili niya ang stress at pagod dulot ng halos 12 oras niyang pagtatrabaho. Tumagal kasi ang trabaho niya dahil sa kanyang boss na talaga namang makasarili at hindi iniisip ang kapakanan nila. Noong araw na iyon ay mag-a-out na sana si Jessica sa kanyang shift nang biglang ipatawag ng boss niya ang isa niya pang katrabahong nurse na nagdulot naman para maiwan kay Jessica ang mga trabaho ng nurse kaya mas lalo lamang tumagal ang pananatili niya sa hospital. Walang hiya talaga yung lalaki na yun. Gustong gusto niya yung katrabaho kong si Laura kasi maganda at bata pa. Wika ni Jessica sa kanyang sarili habang mahigpit ang pagkakahawak niya sa manibela na nagdadrive papalayo sa hospital. Binubuhos niya sa kanyang pagmamaneho ang lahat ng galit at pagod niya noong araw na iyon. Lalo lamang lumakas ang ulan noong gabing yun kaya naman ang tanging nakikita lamang ni Jessica ay ang wiper sa windshield niya na pabalik-balik upang maalis ang mga ulan na tumatama sa kanyang sasakyan hanggang sa nakarating na nga siya sa isang madilim na kalsada. Sa kanya pang patuloy na pagmamaneho ay naabutan pa siya ng mga baha. Kaya naman, zero visibility na lamang talaga ang nakikita niya. Ang tanging inaasahan na lamang ni Jessica para makakita ay ang headlight ng luma niyang sasakyan habang binabaybay niya ang madilim at bumabahang kalsada. Noong mga oras na iyon ay iniisip ni Jessica ang mensahe ng panganay niyang anak na nasa 14 anyos pa lamang. Inutusan kasi niya ito na sunduin si Kate mula sa eskwelahan at pagkatapos ay ito rin ang inutusan niya na kumuha ng cake mula sa bakery ng kanilang lugar. Pero ang pinadalang mensahe ng kanyang panganay na anak ay lalo lamang nagpalungkot at nagpadismaya sa kanya. Nabasa kasi niya sa text message na ito ang mga katagang, "Ma, hindi ako pinayagan ng bakery na kumuha ng cake kasi sabi nila underage daw ako. So, baka wala po tayong cake ngayon." Hapon pa ito tinext ng anak niya sa kanya. Pero hanggang ngayon ay nararamdaman pa rin ni Jessica ang halo-halong emosyon. Kasabay kasi ng masamang panahon ay patuloy rin ang pagtulo ng luha niya. Sobrang frustration na talaga ang nararamdaman ni Jessica. Bukod pa doon, ang nagpalala pa sa sitwasyon ay hindi niya nabisita ang kanyang nanay sa nursing home. Kaya naman, ang babaeng nurse na si Jessica na ang trabaho ay alagaan ang ibang mga tao ay sobrang nanghihinayang at nasasaktan na hindi niya man lang magawang alagaan ang pinakaimportanteng mga tao sa kanyang buhay. Gustong-gusto na ng babae na sumigap at ihinto ang sasakyan para hayaan na lamang ang ulan na matangay ang sakit at pagkadismayang nararamdaman niya noong gabing ito. Pero hindi niya ito magawa. Isa kasi siyang ina, isa siyang nanay at isa siyang nurse. Kumbaga, siya ang tulay na nagdudugtong at nagpapanatili ng koneksyon sa kanyang mga mahal sa buhay. Kaya naman kahit pakiramdam niya ay napapagod na siya at
lahat na ng kamalasan ay nangyayari na sa kanya pero hindi siya pwedeng sumuko dahil marami ang umaasa sa kanya. Kaya naman habang mahigpit na nakasara ang kanyang mga kamao ay pinilit niyang magmaneho pero patuloy pa rin ang pagtulo ng kanyang mga luha na nagdulot para lumabo na rin ang kanyang paningin. Nagdrive si Jessica papunta sa kanilang bahay habang matapang na hinaharap ang malakas na ulan at kadiliman ng paligid. Pero higit doon, ang mas matinding kinakaharap ni Jessica ay ang kalupitan ng mga bagay sa mundong ito. Habang naririnig niya ang tunog ng pagtama ng mga ulan sa bubong ng kanyang sasakyan na tila ba ay tunog ng musika ng drum, ay muli namang inaalala ni Jessica ang mga dahilan at rason kung bakit napunta siya sa ganitong sitwasyon. Napakarami na kasing oportunidad at masasayang mga alaala ang hindi niya nagawa. Marami ng mga importanteng pagkakataon sa kanyang buhay ang hindi niya napuntahan dahil sa kakulangan niya ng oras at dahil na rin sa napakahirap niyang trabaho. Pero kahit na ganito, ay isa naman si Jessica sa pinakamatatatag na tao na kilala ng kanyang pamilya. Isang dedikadong doktor, isang single mother sa dalawa niyang mga anak na si Luna at Kate. Kaya naman pwede nating sabihin na ang buhay ni Jessica ay para bang sira-sirang puzzle. Pero patuloy niya pa rin itong binubuo sa pamamagitan ng kanyang pagsasakripisyo at mga responsibilidad. Ang hospital din kasi na pinagtatrabahuan niya ay punong-puno na ng pressure at mga pangangailangan sa kanya. Pero sa tuwing natatapos naman ang mga responsibilidad na ito sa kanyang trabaho, ay may kasunod ng digmaan ang kailangan niyang kaharapin sa kanilang bahay at sa personal niyang buhay. Pinipili rin naman ni Jessica na magtrabaho tuwing gabi para makasama niya ang kanyang mga anak na babae tuwing umaga. Oo, napakahirap ng ganitong routine at pamalagi ang nakakaramdam ng pagkapagod sa pisikal at emosyonal na aspeto ang babae. Pero ang ngiti ng kanyang mga anak na si Luna at Kate ay ang nagpapagaan sa kanyang kalooban. Pero hindi naman ito sapat para hindi makaranas si Jessica ng masasamang resulta sa kanyang pagsasakripisyo. Dahil kasi sa routine na ito ay unti-unti nang naaapektuhan ang kanyang kalusugan na tila ba ay dinudurog na nito ang kanyang sarili ng paunti-unti. At lalo pang nagpadagdag ng komplikasyon sa kanyang buhay ay ang kanyang 83 taong gulang na babae. Ito ay si Mrs. Viola. May sakit kasi itong Alzheimer at kinikailangan ni Jessica na ilagay ito sa nursing home. Kaya naman, dagdag itong responsibilidad para sa kanya at lalong pahirap sa tuwing nakikita niyang nahihirapan din ang pinakamamahal niyang ina. Pero lagi pa rin niya naman itong binibisita 3 beses kada linggo. Habang sa tuwing bumibisita siya ay halos hindi na siya makilala ng kanyang matandang ina. Pero ang bagay naman na hindi talaga makakalimutan ni Mrs. Viola ay ang sinasabi niyang isang matandang lalaki. Isa itong doktor na sinasabi niyang lubusan niyang minahal. At ayon sa kanya ay ito daw ang tatay ni Jessica. Buong buhay ng nurse na si Jessica ay lagi niyang naririnig ang mga masasayang alaala na kinikwento ni Miss Viola tungkol sa lalaking ito. Kung gaano katipuno ang lalaki at kung gaano kadaming mga libro ang laging daladala nito. Nagmamayari din daw ito ng isang malaking library. Alam mo Iha, yung librong meron siya nakadisplay mula sa kisame hanggang sa sahig. Tinuturuan niya pa nga ako ng mga tula at lagi siyang nagkikwento sa akin tungkol sa medisina. Ramdam na ramdam ko talaga yung passion niya sa pagtatrabaho. Kaya, sino ba namang babaeng hindi mahuhulog sa kagaya niya? Ito ang mga istoryang hindi nalilimutang ikwento ni Mrs. Viola sa kanyang anak na si Jessica tungkol sa isang misteryosong lalaki na sinasabi niyang tatay nito. Sa tuwing kinikwento ito ni Mrs. Viola ay nakikita ni Jessica ang mga mata ng nanay niya na parabang nakatingin sa kawalan at punong-puno ng imahinasyon sa mga bagay na kinikwento niya. At alam mo pa ba Iha, sobrang gwapo niya at yung mga mata niya sobrang lalim na parabang pag tinitigan mo, nakikita mo na talaga yung sarili mo sa mga mata niya. Napakagwapo niya talaga. Dagdag pa ng matandang si Viola habang taimtim lamang na nakikinig sa kanya si Jessica noong mga panahong ito. Samantala, ni minsan naman ay hindi pinaniwalaan ni Jessica ang mga istoryang iyon. Para sa kanya kasi ay isa lamang itong hallucination o iniisip niya ay baka inimbento lamang ito ng nanay niya para mapagtakpa ng katotohanan
na inabando na siya ng lalaking sobra niyang minahal. Ang matanda kasing si Viola ay naging isang ina sa edad na 40. At dahil dito, laging naiisip ni Jessica na dahil ito sa edad ng nanay niya kaya naman inabando na sila ng kanyang tatay. Pero mas lalo lamang lumala ang sakit ng pag-aabandona at kalungkutan ng babaeng si Jessica noong ang kanyang dating asawa ay iniwan din siya, tulad ng ginawa ng tatay niya sa nanay niya para naman sa isang mas batang babae. At noong mga panahong ito ay ipapanganak pa lamang sana ang anak nilang si Kate. Noong mga panahon na iyon ay nasa 35 taong gulang pa lamang si Jessica at ang panlulokong ginawa ng asawa niya sa kanya ay nag-iwan ng napakalalim na sugat sa kanya. At lalo niya lamang naaalala ang sakit na ito sa tuwing nakikita niya ang kanyang boss sa trabaho, ang mga mas batang nurse, katulad noong gabing iyon. Pero hindi naman gustong hayaan ni Jessica na malaman ng kanyang mga anak ang tungkol sa pag-aabandona ng tatay nito sa kanila. Gusto niyang protektahan ang mga ito mula sa mapait na katotohanan, kahit na ang ibig sabihin pa man ito ay kailangan niyang sarilinin ang sakit na kanyang nararamdaman. Sa kasagsagan ng kanyang pagmamaneho ay biglang umilaw ang traffic light. Sa sobrang hina ng ilaw nito ay halos hindi niya na ito makita, sinabayan pa ng gabi at malakas na pag-ulan. Habang naghihintay si Jessica na mapaandar ang sasakyan, ay hindi niya naman maiwasang isipin ang kanyang anak na si Kate sa bahay. Pakiramdam niya ay umiiyak na ito dahil hindi man lang ito nakatanggap ng birthday cake sa sarili nitong kaarawan. Bakit lahat ng to nangyayari sa akin? Bakit napakahirap? Pagrereklamo ni Jessica habang mayroong mabigat na dibdib. Pakiramdam niya ay wala siyang sapat na kakayanan at wala siyang magagawa dahil sa pinansyal niyang sitwasyon. Dumagdag pa kasi ang katotohanan na ang sinasahod niya ay hindi sapat para mabigyan niya ng maalwang buhay ang kanyang mga anak. Pero sa gitna ng kanyang pag-iisip ay bigla siyang napahinto. Sa gilid kasi ng kalsadang tinatahak niya ay nahagip ng mahinang ilaw ng kanyang sasakyan ang isang matandang lalaki na nakatayo. Nakita niya na basang-basa na ito ng tubig ulan at napansin niya rin na ang payong na gamit ng matanda ay sira at butas-butas pa. Naglalakad lamang ito ng mabagal at mapapakas ang paghihirap sa bawat galaw niya. Anong ginagawa ng kawawang matanda na yun dito? Bulong ni Jessica sa kanyang isipan habang sinusubukang maintindihan kung paanong ang kawawang matanda na iyon ay mag-isa lamang na naglalakad sa gitna pa ng kalsada sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan. At bilang isang nurse si Jessica ay mas nauna ang kanyang instinct kaysa sa kanyang pag-iisip. Kaya naman walang ano-ano ay tinigil niya ang sasakyan. Binuksan niya ang hazard light at binaba ang kanyang bintana. Okay lang po ba kayo, sir? Gusto niyo po bang sumakay? Pag-aalalang tanong ni Jessica habang nakatingin sa pagod pero malumanay na mukha ng lalaki. Diyos ko, hulog ka ng langit, iha. Maraming salamat. Sagot ng matanda sa kanya habang pumapasok sa sasakyan ni Jessica na mayroong napakalaking ngiti. Nang makita ni Jessica ang ngiti ng lalaki, ay tila ba pamilyar ito sa kanya. Saan po ba kayo pupunta? Pagtatanong ng babae sa matanda habang nagpapatuloy na ito sa kanyang pagdadrive. Pakiusap, ibaba mo na lang ako sa 654 Maple Street. Sagot naman ng matanda sa kanya. Sobrang paos ng pananalita ng matanda, saktong-sakto sa hapong-hapo niya ng itsura. Sa pagpapatuloy pa ng pagdadrive ni Jessica, ay sinisirip niya naman ang matandang lalaki sa pamamagitan ng kanyang rear view mirror. At doon ay napansin niya kung gaano kalumanay ang mga mata ng lalaki. Napagtanto din ni Jessica na maaaring nasa 60 o 62 years old na ang matanda. At sa halos ilang minutong katahimikan ay biglang nagsalita ang matandang lalaki at nagtanong, "Parang malungkot ka, iya. May nangyari ba?" Laking gulat ng nurse na si Jessica sa sinabing ito ng matanda. At dahil sa tanong na ito, ay nilabas ni Jessica ang lahat ng mga sama ng loob na naipon sa kanyang dibdib. Kinuwento niya sa matanda ang lahat ng konsumisyong nararanasan niya sa trabaho at ang mga problema niya sa kanyang mga anak na babae na minsan niya na lamang talaga makita sa buong araw. Nakwento niya rin ang tungkol sa kanyang nanay na hindi niya rin mabisi-bisita dahil sa kanyang pagkabisi sa trabaho. Dinagdag niya pa ang cake na hindi niya nabili
para sa anak niyang may kaarawan. Sa pagsasalita ni Jessica ay tila ba isa siyang malaking dam na tuluyan ng nasira at sumabog. Kaya naman tuluyan ng umagos ang mga emosyon na matagal niyang kinimkim sa kanyang sarili. Pero ang nakapagtataka sa sitwasyon na iyon ay sobrang kalmado lamang siya habang kinikwento ito sa isang matandang lalaki na hindi niya naman kilala. Sobrang kalmado at malumanay kasing tumitig sa kanya ang lalaki at iniintindi ang bawat mga salitang binibigkas ni Jessica, bawat mga emosyon at bawat mga luhang pumapatak sa mukha ng babae. Sa ganitong kinikilos ng matandang lalaki ay tila ba sinasabi niya na rin na magiging maayos din ang lahat para sa buhay ng babae. Samantala para kay Jessica naman ay nakaramdam siya ng isang kakaibang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng napakahabang panahon. Ito ay ang pakiramdam na pinapakinggan at naiintindihan siya ng taong kausap niya, na para bang sa kabila ng mga pagsubok at paghihirap na pinagdaanan niya sa buhay ay magiging maayos din ang lahat sa madaling panahon. Pasensya na po kayo sir kung sa inyo ko po sinasabi lahat ng problema ko. Parang sobrang makasarili ko naman po. Wika ni Jessica nang mapagtanto niya na nasobrahan siya sa pagkikwento sa isang taong estranghero. Naku Iha, wag. Okay lang naman. Alam mo kasi Iha kung minsan, ang pakikipag-usap sa isang estranghero na hindi natin kilala ay ang therapy na kinikailangan natin. Pagpapakalmang sagot naman ng matanda sa kanya habang mayroong napakabuting ngiti. Dahil nakaramdam ng pagkaintriga at konting pagkahiya si Jessica, ay tinanong niya naman ang matanda. Pero kayo po, pwede po ba kayong magkwento tungkol sa sarili niyo? Ano po ba yung gusto niyong mga gawin? Sa buong kasagsagan ng biyahe nila, nagumpisang magkwento ang matandang lalaki tungkol sa pagmamahal niya sa mga medical books at kung paanong meron siyang isang library sa kanilang bahay. Alam mo Iha, yung medisina at mga libro, sila yung pahinga ko. Yung library ko naman, sanctuaryo ko yun sa buhay ko. Nakangiting saad ng lalaki. Habang si Jessica naman ay sobrang na-curious dahil sa mga sinabi ng lalaki sa kanya. Dahil maging siya, may passion din siya sa pagbabasa at sa medisina lalo na at isang nurse ang kanyang propesyon. Dahil nga sa pag-uusap nila ng matandang ito ay naalala niya ang kanyang nanay na laging sinasabi sa kanya na namana niya daw ang interes niya sa nursing at sa medisina sa kanyang tatay. Ito ang doktor na laging kinikwento sa kanya ng kanyang nanay. Pagkatapos ay nagkwento pa ang lalaki tungkol sa kanyang pamilya. Nagbanggit ito ng ilang mga detalye na lalo pang nagpaintriga kay Jessica. Sa hindi kasi may paliwanag na pagkakataon ay halos magkapareha ang istorya ng kanyang nanay na si Mrs. Viola at sa estrangherong lalaking ito. Alam mo Iha, meron din naman akong minamahal na babae sa buhay ko noon. Pero kailangan naming maghiwalay dahil sa mga rason na hindi ko naman kayang kontrolin. Saad ng lalaki habang ang kanyang mga mata ay tila ba nawawalan na ng liwanag. Sobrang ganda ng babaeng yun. Meron siyang pulang mga buhok, berdeng mga mata. Nang sabihin ito ng matanda ay nagsitaasa ng mga balahibo ni Jessica sa buo niyang katawan. Ang nanay niya kasing si Mrs. Viola ay meron ding pulang mga buhok at berdeng mga mata. At bukod pa doon Iha, lagi ko siyang sinasama sa library ko at pinapakita ko sa kanya yung mga paborito kong libro. Nakikita kong sobrang mahal na mahal niya yun. Pero sa kasamang palad, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon para makapag-aral. Kaya yun, pagpapatuloy ng matanda na may mapanglaw na tono. Ang kuryosidad naman na nararamdaman ng nurse na si Jessica ay napalitan ng pagka-nervyos. Ngayon ay kumbinsido na siya na meron ngang kakaibang bagay na nangyayari ng mga pagkakataon na iyon. Ngunit ang sumunod pang mga nangyari ay halos magpatigil sa puso ni Jessica. Tapos yun nga Iha, bago ko pa siya maayang pakasalan ako, nabuntis siya. Bumili pa naman ako ng isang napakagandang singsing. Pero napatigil sa pagsasalita ang matandang lalaki. Pero ano po? Tanong ng babae sa kanya na ngayon ay nahihirapan ng maging kalmado. Sobrang lakas ng tibok ng puso ni Jessica at muli ay nagtanong ulit siya ng isa pang tanong. At, Sir, ano po bang pangalan ninyo? Pasensya na po, hindi ko naisip tanongin kanina.
Tinitigan ng matandang lalaki si Jessica. Malumanay pa rin ang kanyang mga mata na napupuno na ngayon ng halo-halong mga emosyon. Joseph, ako si Joseph Adams. Nang dahil sa sinabing ito ng matanda, ay tila ba bumaliktad ang mundo ni Jessica noong mga pagkakataon na iyon. Dahil Joseph din ang pangalan ng lalaking laging kinukwento ng nanay niya sa kanya. Ito ang pangalan na sinasabi ni Mrs. Viola ng tatay ni Jessica na dapat ay patay na. Mula pagkabata ni Jessica ay naging misteryo para sa kanya ang personalidad ng tatay niya, kung sino ito. Pero ni minsan ay hindi niya na naisip pang makilala ito dahil alam niya na patay na ito. Pero ngayon, ang lalaking pinasakay niya sa kanyang sasakyan na nung una ay estranghero lamang sa paningin niya na medyo pamilyar para sa kanya, ngayon ay bigla na lamang naging isang napakalaking palaisipan para sa kanyang buhay at hindi niya alam kung paano niya tatanggapin ang mga impormasyon at misteryong natanggap niya noong gabing yun. Maya-maya pa ay agad na tinigil ni Jessica ang kanyang sasakyan. Ang pagtibok ng puso niya ay mas malakas na kaysa noong una. Pagkatapos ay lumingon siya at tinitigan ng matandang lalaki na nakatingin rin sa kanya sa isang simpleng paraan. Ang pagkagulat sa mukha ni Jessica ay talaga namang mababakas na para bang hindi pa rin siya makapaniwala. Siya ba talaga yun? Siya ba yung lalaking laging kinukwento sa akin ni Mama sa mga istorya niya? Nang matapos siya sa pag-iisip, biglang nagsalita ang matandang lalaki at binuksan ang pinto ng sasakyan. Oh, nandito na pala tayo, saad niya. At doon lamang napagtanto ng babaeng si Jessica na napihinto niya ang sasakyan sa Maple Street sa eksaktong kalye na pupuntahan ng lalaki. Agad na lumabas ang matandang lalaki mula sa sasakyan habang umuulan at sa muling pagkakataon ay napatigil ang puso ng babae nang bigkasin ng lalaki ang mga katagang, Maraming salamat, anak ko." Napahinto na lamang si Jessica para siyang paralisado habang ang lalaki naman ay naglalakad sa malakas na buhos ng ulan pupunta sa isang bahay na para bang inabandona na sa loob ng napakahabang panahon. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating istorya, para sa iyo, kung ikaw ang nasa posisyon ng nurse na si Jessica, anong gagawin mo? Susundan mo ba ang matanda para malaman ang mga katotohanan at kasagutan sa iyong napakaraming katanungan? O iisipin mo na lamang ba na pagod ka lang sa trabaho at maaaring imahinasyon mo lamang ang iyong narinig? I-comment mo naman yan sa baba ngayon. Sa pagpapatuloy ng ating istorya, naisip ni Jessica na napaka-imposible nun. Pero sa loob-loob niya ay pinipilit siya ng kanyang sarili na lumabas ng sasakyan at sundan ng matanda. At ito nga ang ginawa niya. Agad siyang lumabas ng sasakyan at tumayo sa entrance ng bahay ng matanda. Sobrang lakas pa rin ang pagtibok ng puso niya na para bang malapit ng sumabog ang dibdib niya. Maya-maya pa ay binuksan na ng nurse ang lumalangit-ngit na pinto sa matandang bahay ng lalaki. Isang malamig na agos naman ng tubig ulan ang dumaloy sa kanyang likuran habang napagtatanto ng babaeng si Jessica kung gaano kapamilyar ang lugar na ito. Na para bang minsan na siyang nakapunta dito, ngunit hindi niya lamang alam. Mula kasi sa hallway ng bahay hanggang sa mga lumang mga furniture at kahit pa ang amoy ng lumang mga kahoy. Ito ay para bang senaryo na personal niya nang nakikita mula sa mga kwento ng kanyang nanay. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa living room at doon din ay halos bumaliktad na naman ang mundo niya. Hindi ito maaari. Mahinang ungol ni Jessica habang nagugulat. Nakakita kasi siya sa living room ng isang library na napakaraming mga shelves na punong-puno ng mga libro at medical books. At napansin niya na ang bawat mga libro na ito ay masinsinang nakaorganisa. At doon ay naramdaman ni Jessica ang tila ba mahigpit na pagkakatali sa kanyang lalamunan. Ni minsan ay hindi kasi siya naniwala sa mga istorya ng nanay niya tungkol sa matandang doktor na minamahal nito na mayroong napakaraming koleksyon ng mga libro. Pero nandun siya ngayon ng personal sa gitna ng lugar kung saan laging paksa ng mga kwento ng kanyang nanay na si Mrs. Viola. Pero hindi pa pala doon nagtatapos ang sorpresa. Sa pag-iikot kasi ng kanyang paningin ay napansin niya ang isang photograph na naka-frame. Mahahalata na napaglumaan na ito ng panahon at nakadisplay ito sa isa sa mga shelf.
Ito ay larawan ng babaeng si Mrs. Viola at ang matandang estranghero na pinasakay niya sa kanyang sasakyan. Sa larawan ay nakita niyang pareho silang nakangiti na para bang sila ang pinakamasayang tao sa mundo. Ang mukha ng nanay niya ay sobrang nagliliwanag sa isang dalisay na kasiyahan, habang ang lalaki naman ay merong ngiti at ekspresyon na para bang sinasabi na mahal niya ang babaeng si Viola. Diyos ko, totoo ba ang lahat ng to? Bulong niya sa kanyang sarili. At sa mga pagkakataon na iyon, naramdaman ng nurse na si Jessica ang presensya ng matandang lalaki sa tabi niya. Kaya naman agad siyang napalingon para matitigan ng mata sa mata ang lalaki. Nakatayo lamang si Joseph nung mga panahon na iyon at hawak niya sa kanyang kamay ang isang kulay pula na maliit na box na nababalot na ng mga alikabok. Habang nakangiting malumanay si Joseph ay bigla siyang nagsalita. Anak ko, gamitin mo to para mabago ang buhay mo. Habang si Jessica naman ay hindi makapaniwala at pagkatapos ay nagpatuloy sa pagsasalita ang lalaki. Lagi mong tandaan na mula pa noon ay mahal na kita. Mula sa pagkakataon na nalaman kong darating ka sa mundong to, sabihin mo rin sa nanay mo na mahal ko siya. At pagkatapos ay tumigil ang lahat. Habang ang babaeng si Jessica naman ay nakatayo lamang doon, parang isang taong paralisado at nakatingin sa isang pulang maliit na box na nilagay ng matandang si Joseph sa isang shelf. Kaya naman, habang naghahalo ang mga emosyong nararamdaman ni Jessica, mula sa pagkatakot hanggang sa antisipasyon, binuksan nito ang maliit na kahon. At ang nakita niya doon ay nagpaluhod at nagpaiyak sa kanya. Ito ay isang purong ginto na engagement ring na nababalot ng kumikinang na mga diamante. Ito ang singsing na pinaplano sana ni Joseph na ibigay sa nanay ni Jessica. Isa sana itong pangako para sa hinaharap na hindi natupad. Pakiramdam ni Jessica ay naubusan na ng hangin ang kanyang baga. Pero sa parehang pagkakataon, nakaramdam siya na parang nakahinga siya ng maluwag. Pakiramdam niya ay gumaan ang iba't ibang mga kalungkutan na kanyang nararamdaman. Iniisip niya na ito ay isang senyales na maaaring hatid sa kanya ng universe o maaaring ang tatay niya mismong si Joseph ang nagpapaalala sa kanya. Napigilan niya na ang kanyang sarili sa pamomroblema ng mga bagay na wala siyang kontrol. At sa halip ay magsimula siyang maniwala na kahit sa pinakamadidilim na pagkakataon ng ating buhay ay hindi pa rin mawawala ang tunay na pagmamahal. At sa pag-iisip na yon, maya-maya pa ay umalis na ang nurse sa lumang bahay habang mahigpit na hawak-hawak ang maliit na pulang box na lalagyan ng engagement ring na parabang nakasalalay dito ang kanyang buhay. Habang patuloy pa rin ang pagkabog ng dibdib niya at naluluha ang kanyang mga mata, ay mahigpit na hinawakan ni Jessica ang manobela at nagdrive ito papunta sa nursing home kung saan naninirahan ang kanyang nanay. Patuloy pa rin ang malakas na pag-ulan, pero iba na ang perspektibo ni Jessica noong gabing iyon. Ang bawat mga patak kasi sa windshield na nakikita niya ay parabang nakikisabay sa emosyong nararamdaman niya, na parabang naiintindihan ng bawat mga patak ang emosyong nararamdaman ni Jessica. Samantala ay wala namang pakialam si Jessica kahit na halos 2 AM na noong mga pagkakataon na ito. Pinindot niya lamang ang doorbell sa may nursing home at nagmakaawa sa mga tao dito na makita ang kanyang nanay na si Viola. Nang makarating na nga siya sa ladies room, sinalubong siya ng kanyang nanay nang may pagtataka at mababakas sa ekspresyon ng mukha nito na nag-aalala ang matanda. Sobrang kakaiba kasi na magpakita si Jessica ng ganoong oras. Anak, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo dito? Tanong ng matanda sa kanya. Ma, oo, ako to. Naniniwala ka ba si Milagro? Agad namang tanong ni Jessica sa kanyang nanay habang namamaos-maos pa ang kanyang boses. Pagkatapos ay nagsimula ng magkwento si Jessica habang ang matandang babae naman ay mulat na mulat ang mga mata habang nakikinig sa isang kakaiba at talaga namang mala fairy tale na istorya ni Jessica sa kanya. Bawat mga detalye, bawat mga salita ay parabang isang koneksyon sa pagitan nilang dalawa na parabang pinagkokonekta nito ang napakaraming mga taon sa kanilang buhay na puno ng mga katanungan at nagawa nila ito sa isang simpleng pag-uusap lamang. Pagkatapos ay pinakita ni Jessica sa matanda ang singsing.
agad namang napuno ng mga luha ang mga mata ng matandang si Viola. Diyos ko, yung kasintahan ko, si Joseph. Ibig mong sabihin, gusto niya na sana akong pakasalan? Wika ni Viola habang umiiyak. Pero maya-maya pa ay agad niya ring binalik ang singsing sa kanyang anak. Ito, anak, yung singsing na to, sa'yo na to simula ngayon. Gamitin mo to bilang regalo mula sa iyong tatay para muli mong maisaayos ang iyong buhay. Sigurado ako na yun ang dahilan niya kung bakit lumapit siya sa'yo. Wika ng matandang babae na may sinserong mga ngiti, at ang mga ngiti na yun ay para bang nagpapaliwanag sa buong kwarto. Samantala, pakiramdam naman ni Jessica ay nawala ang mabigat na daladala niya sa kanyang mga balikat. Sabay yakap ng mahigpit sa kanyang nanay na para bang pinapakita niyang tuluyan niya nang naiintindihan sa wakas kung ano nga ba ang pakiramdam na konektado ka sa isang tao. Noong madaling araw na iyon ay nakauwi si Jessica nang may magaang puso. Hindi niya pa ito naramdaman sa loob ng napakahabang panahon, at pagkatapos ay agad niyang niyakap ang mga anak niyang babae. Simula ngayon, pinapangako ko sa inyo, magbabago na ang lahat. Mahal na mahal ko kayo. Bulong niya sa mga ito habang hinahalikan sa noo ang kanyang mga anak na may himbing nang natutulog. Gamit naman ang nasa 3 milyong piso na nakuha niya mula sa pagbebenta ng singsing, ay sobrang nagbago ang buhay ni Jessica at ng kanyang mga anak. Nakakuha kasi siya ng isang kalidad na katulong para sa kanyang nanay. Kaya naman nagawa niya na itong pauwiin mula sa nursing home para makasama niya ito kasama ng 2 niyang mga anak. At dahil nga doon ay nabawasan na rin ang mga responsibilidad at trabaho ni Jessica na nagbigay naman sa kanya ng oportunidad para maging totoong laging nandyan sa buhay ng 2 niyang anak na mga babae. Isang bagay na inakala ni Jessica na hindi magiging posible. Pero ang pinakamalaking pagbabago talaga sa buhay ni Jessica ay ang bagay na hindi mabibili ng pera. Pakiramdam kasi ni Jessica ay nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon sa buhay para maitama ang mga bagay-bagay. Pero hindi lamang doon, kundi ay nabigyan din siya ng pangalawang pagkakataon sa buhay para mahanap ang kanyang purpose at laging magpasalamat sa Ama sa lahat ng mga biyayang natatanggap niya. Hindi pa rin naman nasasagot ang napakaraming mga katanungan ni Jessica noong gabi ngayon. Niisip niya na kung totoo bang nangyari ang sobrang kakaibang engkwentro noong gabing yun. Pero tinanggap niya na lamang na wala nang magiging sagot sa kanyang mga katanungan. Pero isa lang ang sigurado, hindi na pabulusok ang kanyang buhay. Ngayon ay nabubuhay na siya. Totoong nabubuhay. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng napakaraming mga taon, ang nurse na si Jessica ay nakaramdam ng sobrang kaginhawaan at pagpapasalamat sa bawat mga pagkakataon, sa bawat mga problema at sa bawat mga milagro na binigay sa kanya ng kapalaran. At ngayon ay masasabi niya nang nakita niya na ang tamang landas sa tulong ng pagmamahal ng kanyang tatay na ni minsan ay hindi niya nakita simula noon. Pero sa milagrosong pagkakataon ay naparamdam nito na malapit lamang siya kay Jessica kahit anong mangyari.